Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentohan na po tayo. Umpisa na po natin. Ito po mga tambay, komentuhan po natin ang sinagot po ng Secretary po ng DPWH na si Vince Dizon dito po sa pahayag ng Diskaya ayon po ko dito kay Diskaya ay sila pa raw po ang ninakawan. Bakit daw po sila ang pinagbabalik mga kabayan? At ang sagot naman po dito ni Vince Dizon ay medyo makapal daw po ang pagmumuka ng Diskaya. Totoo po ba ito mga kabayan? Komentuhan po natin yan. Umpisahan po natin pakinggan si Secretary Dizon at pakinggan din po natin ang pahayag po ng mag-asawang Diskaya. Pakinggan po natin. Umpisahan na po natin. Hindi ko pa, sinabi daw niya, parang sila pa daw ang nanakawan. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Mariing kinondena ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pahayag ng contractor na si Pacifico Curly Discaya sa Senate Blue Ribbon hearing kahapon. Sa pagdinig sinabi ni Curly, napakiramdam niya ay ninanakawan siya ng tanungin umano ng Department of Justice o DOJ kung magkano ang kaya niyang isauling pera bilang bahagi ng proseso ng pag-a-apply sa Witness Protection Program o WPP. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Agad namang pinabulaanan ni DOJ Prosecutor General Richard Fadolion ang pahayag ni Diskaya. Sa naturang pagdinig, iginiit ni Fadolion na kaya hindi pa umuusad ang aplikasyon ng mag-asawa sa WPP ay dahil sa kakulangan ng koordinasyon at formal na salaysay. Kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. Para kay DPWH Secretary Dizon, dapat harapin na lang ng mga Diskaya ang kanilang mga kaso, lalo na't malinaw ang mga ebidensya laban sa kanila. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob niya magsabi, sila pa ang ninakawan. Siguro, humarap na lang sila sa mga kaso nila. Yung asawa niya nakakulong na, harapin na lang nila yung mga kaso, tapos ibalik na lang yung pera ng mga kababayan natin. Samantala ayon naman sa Office of Yan bang mga tambay, ibalik daw po yung pera na ninakaw ng kontraktor. Ang tanong po, ito naman po ang sagot ng mga Diskaya. Sila lang daw po ba ang nagnakaw? At kailangan sila lang magsauli? Kaya nga nasabi nila na parang sila pa ninanakawan. Samantalang yung binigyan po nila ng napakalalaking komisyon na walang puhunan ay doon pa sila magsasauli sa mga magnanakaw umano. Painggan po natin si Diskaya about po dyan. Set up ko lang po mga kabayan. Kaya po nakakalungkot po mga kabayan itong nangyayari sa ating bansa eh. Ito po, set up ko lang po. Ibang klase na po ang takipan ng politika mga kabayan. Parang lumalabas ang mga politiko lalong mga kaalyado ay safe na safe po sa korupsyon dahil ang nag-iimbestiga ay sila rin. Ito po mga kabayan. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto.
Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Nakakahiya, no? Secretary Vince Dizon, yung sinasabi ng Diskaya. Di po ba? Hindi lang po sila nakikinabang eh. Nasa isang mesa po kayo. Isang lamesa. Iba-iba ng parte. Mas malaki pa ang parte ninyo, nila, umano. Hindi po ba? Depende po sa posisyon ang laki ng parte. Hindi po ba? Secretary Dizon. Kaya nga po nakapagsasalita si Mr. Diskaya, mga kabayan, dahil sila po ay nangangapital. Sila po ay nagnakaw din. Aminado naman po yan eh. Kaya nga po nakulong yan eh. Dahil nagnakaw din po sila. Dahil nga po, una-una, yung mga kinuha nilang mga proyekto, project na award po sa kanila ng DPWH sa mga distrito po ng mga congressman sa buong Pilipinas. Mga kababayan, syempre po, may puhunan sila. Ang mabigat, yung pondo para doon sa distrito ng mga congressman, lalong-lalo pagka flood control, ay hindi na po tama at nagagastos ng buo ang pera na nakalaan sa proyekto. Hindi po ba Representative Secretary Dizon? Hindi po ba Secretary Dizon? Dahil pag hindi naman po mahahawakan ng Diskaya ng buo ang isang proyekto ng buo at tama ang presyo at pondo nito. Dahil sipak na pagparti-partihan na. Hindi po ba? Dahil nga po ayon sa Diskaya, Secretary Dizon, iba-iba ang hinihingi sa kanila na komisyon ng mga magnanakaw na politiko. Secretary, kaya nga po napakasarap ng tawa ninyo. Hindi po ba? Kaya hindi po ba nakakahiya na sasabihin nyo na makapal ang pagmumuka ng mag-asawang Diskaya? Hindi po ba nakakahiya? Dahil sila lang po halos ang nakakulong at nagkukulong lang kayo ng iilan-ilan. Karamihan pa ay mga engineer at kontraktor. Nagsama kayo ng isang senador. Hindi po ba? Nasaan po ang napakaraming politiko sa iisang mesa lang kayo na sinasabi ng Diskaya? Nasaan po? Secretary Dizon, ilang buwan na po kayo nag-iimbestiga kasama ang ICI. Nasaan po ang napakaraming congressman na dapat ay kasama ng mag-asawang Diskaya na sila rin po ay magsasauli ng pera sa taong bayan? Hindi po ba, Secretary Dizon? Nasaan na po? Napakabilis yung ipinakulong ang Diskaya at yung ibang mga engineer at contractor. Kung si Bong Revilla nga, di ba? Pinangalanan nyo na isa ring nakinabang sa isang mesa. Nasa mesa rin siya ng korupsyon ayon sa inyo. Nasaan po yung iba? Secretary Dizon, wala na po ba? Hanggang pangalan lang katulad ni Saldico na hindi rin nyo mahuli? Ganun po ba? Nasaan yung iba? Nasaan yung mga congressman sa 19 Congress? Nasaan, Secretary Dizon? Napakarami pong congressman. 300 plus po ang congressman. Kasama po ang party list, congressman. Nasaan po? Wala po kami nababalitan na nakukulong na congressman. Secretary Dizon,
Ilang buwan na! Tapos ngayon sasabihin nyo, medyo makapal ang mukha o makapal ang mukha ng mag-asawang Diskaya. Dahil sila'y nagnakaw. Hindi po ba nagnakaw ang mga congressman? Mga senador? Hindi po ba nagnakaw si Tambaluslos? Bakit kisaldi ko lang? Nagtatanong si Kamanong, hindi ba nagnakaw ang Pangulo? Hindi ba nagnakaw ang First Lady? Hindi ba nagnakaw ang kanyang anak na congressman? Vince Dizon, gising-gising. Tapos sasabihin nyo, kawawa ang mga Pilipino pag hindi binalik ang ninakaw ng Diskaya. Hindi ba mas kawawa ang mga Pilipino pag hindi binalik ng mga magnanakaw na congressman, senador at ng palasyo umano? Ang mga ninakaw nila, naubod ng dami. Kung ang Diskaya ang tatanungin, dahil mas malaki pa ang nakukuha ninyo ng mga politiko kisa sa kanila, ayon po sa mag-asawang Diskaya. Hindi po ba, Secretary Dizon? Kaya dito, kanino po natin ibabalik ang kakapalan ng muka? Sino po ba ang makapal ang muka, mga kababayan? Ang mag-asawang Diskaya po ba? Na aminado naman sila na sila'y nagnakaw. Pero ang mga politiko na wala pa sa kulungan, umaamin din po ba na sila'y magnanakaw? Nakatulad ng Diskaya, aminado na sila'y nagnanakaw? Sige nga! Meron po bang umaming magnanakaw dyan? Yan ang hirap eh. Pag naiipit na, di po ba pag naiipit na, sino pa ang pinarurusahan? Katulad lang po ng Diskaya, mga engineer sa DPWH at papangalanan ng mga patapon na at sinasabing wala nang pakinabang na mga senador sa kanila. Umano. Nakakahiya. Sino ngayon, mga kababayan, ang ubod ng kapalang pagbumuka? Ang Diskaya ba na aminado na siya'y nagnakaw sila'y nagnakaw? O itong si Secretary Dizon na bulag, bingi at pipi umano sa mga magnanakaw na kasama niya sa iisang lamesa lamang sila umano? Ayon po sa Diskaya. Hindi po ba, Secretary Dizon? Huwag nyo na pong gawing tanga, bobo at gago ang mga Pilipino. Kayo lang po ang nagiging bobo at tanga at gago na lumalabas. Hindi po ba? Dahil po sa laki ng pakinabang yata. Hindi po ba? Ibang klase. Hindi na po bobo, tanga at gago ang mga Pilipino. Ang mga bobo at gago at tangang mga Pilipino na lang po ay yung nakikinabang po sa inyo. Umano, hindi po ba? At silaw na silaw sa pera ng taong bayan. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang komento po natin dito po sa napakagaling na sekretary ng DPWH na si Vince Dizon. Binanatan niya po ang Diskaya dahil daw po, mga kababayan, dahil sila pa ang ninanakawan. Ang sagot naman ng Diskaya, napakahirap magbalik ng pera dahil parang sila pa ang ninakawan. At ang pagbabalikan mo ng pera ay mga magnanakaw din umano. Unbelievable. Yung mga magnanakaw ay hindi nila kasama sa kulungan na mas malaki pa ang ninanakaw daw sa kanila. Only in the Philippines, lalo-lalo nung pumasok ang binagoong Pilipinas at 19 Congress at nagpapatuloy hanggang 20 Congress yata, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At thank you po sa mga nagusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo. Ingat-ingat po kayo, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, Balance Vision TV, Gayat Shena, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia. Thank you po, mga kabayan. At ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Lalo-lalo po, mga kabayan, yung sinasabi nga po natin, lalo-lalo po gawin po natin araw-araw na ang panalangin po sa ating buong sambayanan
at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulong Duterte, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan, mga kababayan. At siyempre po maduktungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo at ingat-ingat lang. God bless po, mga kababayan. Bye-bye.